Namaalam na ang veteranong abogado at iconic host ng Ipaglaban Mo, si Attorney Jose Sison. Sa loob ng maraming dekada, naging mukha siya ng legal education sa telebisyon at naging gabay ng milyon-milyong Pilipino sa pag-unawa sa batas at katarungan. Alamin ang kwento ng kanyang buhay, ang kanyang hindi matatawarang legacy, at ang mga detalye tungkol sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagpanaw ni Attorney Jose Sison, ang veteran host ng Ipaglaban Mo. Jose's personal details. Sa loob ng maraming dekada, naging simbolo ng katarungan, integridad at serbisyong publiko si Attorney Jose C. Sison. Bilang isang veteranong abogado, kolumnista at TV host, hindi lamang niya ipinakita ang husay sa larangan ng batas, kundi naging instrumento rin siya upang mailapit ang legal na kaalaman sa karaniwang mamamayan. Ipinanganak si Jose noong April 7, 1938. Nagtapos siya sa University of Santo Tomas at Ateneo de Manila University. At kalaunan ay naipasa ang Philippine Bar Examination na may 84.9% na marka. Nakilala si Jose bilang original host ng sikat na legal drama anthology na Kapag May Katwiran Ipaglaban Mo, na kalaunan ay naging Ipaglaban Mo. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Jose ay ang kanyang pagiging pioneer ng kauna-unahang journalistic legal education sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng telebisyon at kanyang mga column, matagumpay niyang naipalaganap ang kaalaman tungkol sa batas hindi lamang sa loob ng mga hukuman, tanggapan ng mga abogado, at mga law school, kundi maging sa iba't ibang sektor ng lipunan hanggang sa pinakamalayong komunidad. Sa kabila ng kanyang pagiging isang kilalang personalidad, nananatiling simple at mapagmahal na padre de pamilya si Jose. Siya ay kasal kay Josie Sison at biniyayaan sila ng 6 na anak na sina Joyce, Jopet, Joel, Jay, Jolly at JB. Ang kanilang panganay na si Joyce ay pumanaw noong 2003. Samantalang kanilang anak na si Jopet ay sumunod sa yapak ni Jose bilang isang abogado at naging co-host sa programang Ipaglaban Mo. Sa likod ng kanyang successful career, ang pamilya ang nananatiling sentro ng buhay ni Jose. Jose's impactful legacy. Isa sa pinakamalaking ambag ni Jose ay ang pagiging host ng legal drama anthology na Ipaglaban Mo na unang umere mula 1988 hanggang 1999 sa IBC 13 bago lumipat sa ABS-CBN. Sa bawat episode, naipakikita ang mga kwentong hango sa tunay na pangyayari na nagbibigay liwanag sa iba't ibang usaping legal at panlipunan. Dito rin unang narinig ng publiko ang kanyang tanyag na katagang, "Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo." Ang simpleng linyang ito ay naging inspirasyon ng maraming Pilipino at nagsilbing paalala na ang katotohanan at katarungan ay nararapat ipaglaban. Matapos ang pansamantalang paghinto ng programa, muling nabuhay ang Ipaglaban Mo noong 2013 sa GMA News TV kung saan muling nagsilbing host si Jose. Sa pagbabalik ng programa, kasama na niya ang kanyang anak na si Jopet na nagsilbing co-host at katuwang sa patuloy na paghahatid ng legal na kaalaman sa publiko. Noong June 2014, muling lumipat ang programa sa ABS-CBN kung saan nagpatuloy itong maghatid ng mga makabuluhang kwento hanggang sa huling episode nito noong 2020. Hindi lamang sa telebisyon naging aktibo si Jose sa pagtulong sa kapwa. Sa labas ng kamera, ang Sison Law Office sa Green Hills ay nagsilbing kanlungan ng maraming taong naghahanap ng libreng legal na payo at solusyon sa iba't ibang suliraning legal. Bukod sa pagbibigay ng legal na kaalaman, naging mahalagang bahagi rin ang Ipaglaban Mo sa paghubog ng career ng maraming artista. Marami sa mga gumanap bilang pangunahing karakter sa programa ang kalaunay naging mga pangunahing bituin sa kani-kanilang teleserye at pelikula. Kabilang sa kanila sina Barbie Imperial, RK Bagaching, Marco Gumabaw at Cindy Miranda. Sa mga espesyal na anibersaryo ng Ipaglaban Mo, tampok din ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz. Kabilang sa mga artistang nagbigay buhay sa mahalagang kwento ng programa, sina Angelica Panganiban, Kim Chu, RC Munoz, Erich Gonzalez, Arjo Atayde, Jane Oineza, Ellen Adarna, at marami pang iba. Jose's death. Pumanaw na si Jose noong July 23, 2026 sa edad na 88. Ang balita tungkol sa kanyang pagyao ay ibinahagi ng kanyang anak na si Jopet sa pamamagitan ng isang social media post. Sa kanyang mensahe, inalala niya ang dedikasyon ng kanyang ama sa propesyon at ang hindi matatawarang ambag nito sa pagpapalawak ng legal na kaalaman ng mga Pilipino. Ipinahayag din niya ang pasasalamat sa buhay na inialay ni Jose sa paglilingkod sa bayan at sa kanyang pamilya.
Naiwan ni Jose ang kanyang asawa na si Josie, ang kanilang mga anak, at 16 na apo. Bibigyan ng huling pagpupugay si Jose sa Ascension Chapel ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City, kung saan magsisimula ang kanyang burol sa July 24, 2026. Pagkaraan ng ilang araw ng pagluluksa at paggunita, ihahatid siya sa kanyang huling hantungan sa Heaven's Gate Memorial Park 1 sa Antipolo City sa July 28, 2026. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na impormasyon ng pamilya hinggil sa naging sanhi ng kanyang pagpanaw.